Thank you, Pastor Tapero. Nagpapasalamat ako sa opportunity na tinagkalong muli ng Panginoon na tayo ay magsama-sama sa Word of God at sa ating mission program. At patuloy na ako ay nagpapasalamat sa Laloma Baptist Church sa inyong mga prayers at ang iyong suporta sa gawain sa Ilagan Isabela. So ihanda natin ang ating mga puso at isipan at ganoon din ang ating mga Biblia at tayo lahat ay tumayo at buksan natin ang ating mga Bible sa Acts chapter 1 verse 8. Acts 1:8. Okay, babasahin ko then tayo ay mag-pray. Ang sabi sa Acts chapter 1 verse 8, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." Tayo ay manalangin. Panginoon Diyos, Ama namin sa langit, nagpapasalamat kami sa napakagandang pagkakataon na kami pinagsama-sama niyo sa lugar na ito, dito sa Laloma Baptist Church. At diling ko, Panginoon Diyos, ang pagkilos ng Banal Espiritu sa aming kalagitnaan. Diling ko rin, Lord, ang iyong kamay, ang magbigay ng protection upang ma-enjoy namin ang kapayapaan. At Lord, buksan niyo ang mata namin pangunawa para maintindihan namin ang gusto niyong iparating na mensahe ngayong gabi para sa aming mission program. Kaya, Panginoon Diyos, bless each and every one of us, and we ask all these things in Jesus' name we pray. Amen. Okay, pwede na kayong buko. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, bago siya umakyat sa heaven, sabi, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." So dito, ang ating title is Our Utmost and Uttermost in Missions. Ang ating utmost and uttermost in mission. So doing our best in this present life, sa buhay na to, and reaching the farthest place where we could spread the good news or the gospel is something we should be serious about, while we still have the time to win souls for Christ. Dapat maging seryoso tayo sa bagay na to. Dahil ito ay extreme need of the world. Kailangan ng mundo ito. Maraming namamatay na pupunta sa impyerno. So establishing our best in pursuing our goal. Meron tayong goal sa ating mission program. In missions, should that be misunderstood as a sort of prideful competition. Minsan, sinasabi natin, we have to do our best. Then sa ibang church, we have to do our best. Pero huwag natin ma-misunderstood na this is a sort of a competition or prideful competition. That's right. Kundi ito ay sasabihin natin about an expression of our unquestionable love and obedience to the command of our Lord and Savior, Jesus Christ. So no competition in mission program. We must do our best. We must do our best. So the Great Commission is certainly a blessed task designed for true Christians like us. So kailangan natin ito to carry on. And deep involvement in such challenging mission is a great privilege for us to show our compassionate hearts for the lost. May ipakita natin ating maawain na puso para sa mga tao na mamamatay at handa nang mapunta sa impyerno. So, we strongly believe that every Christian has the potential to excel and to display God's power in his everyday life. Naniniwala ba tayo? Amen. We have that potential, or sabi nila, hidden potential, or latent potential, nakatago, but we have that potential. Every Christian, meron tayong ganun. Even in unfriendly situation of life, still the Lord has a special way to use His servant in a miraculous way. Palagi kong sinasabi sa mga kapwa namin naglilingkod sa Panginoon, we are living by faith, we are living by the miracles of God. Sabi nila, mahirap ba ang ministry?
Ang ministry hindi lang mahirap, imposible. But by the grace of God, by the power of God, nagiging impossible. And the Lord is using His faithful servants to excel in this present world and to be used miraculously by the Holy Ghost. So, sa Acts 1:8, it is written, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." So mga early Christian na nakadinig ng ganitong salita ng ating Panginoon, alam nyo, wala na sila, sa heaven na sila. Pero ang salita na to ay naiwan, na isulat sa Scripture for us to take it. So they did their assigned part in evangelizing the people in their times. Ginawa nila ang kanilang best. Nung kapanahunan nila, despite of the severe persecutions, tayo nga, wala tayong ganong persecution. Pero sometimes, hindi natin ginagawa ang ating best. So, reviewing the Bible accounts how God used them will surely energize and inspire us to serve the Lord without reservation. So, habang pinapagbulay-bulayan natin ang mga wonderful acts of the apostles during the New Testament time, nagtataka tayo kung bakit nakagawa sila ng ganong notable evangelization in the midst of unbelieving people. Kuminsan, sumasabi sa isip, paano nila nagawa na nag-preach lang si Apostle Peter, 3,000 gagad na nasave? No? So, magagawa ba natin yun? Kaya, yun yung mga question. So, is it also possible for Christian in our present generation be used by God in a historic way sa ating evangelistic na gawain sa buong mundo? Ako'y naniniwala, we can do it. Magagawa natin. And at the back of it is the grace of God. So our utmost and uttermost in a mission. Sa running, sa marathon, ay pwede natin i-compare ang ating Christian race of life. Sa marathon, mayroong tatlong win, word na win, na dapat natin may consider para maging successful tayo sa marathon. Kuminsan, takot na tumakbo ang mga tao sa marathon dahil ito ay more than 42 kilometers or 26 miles. Pero may tatlong word na kailangan may consider para maging successful, and that is the word win, hangin, win. No? Pagka-start ng race at tumakbo ang thousands of people to finish the course of the marathon, alam niyo, pagkasagupain nila yung course, ang una nilang mapil is yung wind, headwind. Mayroong headwind. Mayroong hindrance. And then, mayroong time naman na ang hangin ay wala dito, ang tawag nito is headwind. Talagang makwersa yun, headwind. Kaya nga kung talagang mayroon kang wisdom na runner, huwag kang pumunta sa unahan, pumunta ka sa likod ng sumasagupan ng wind, no? Para at least may reserve ka na strength. Pero sometimes, may times na ang hangin ay sa likod mo at itinutulak ka. Tinutulak ka. Bumibilis ka. Ang tawag doon is tailwind. Tailwind. Tail. Buntot. Tailwind. Pero sometimes, pagka tumakbo tayo, mga 5 kilometers, pagod na tayo, ayaw na natin tumakbo. Ganon din ang Christian life. Pero mayroon tayong dapat may consider sa running, yung ikatatlong win. At ang sabi, ang tawag nitong pangatlong win is the second win. The second win. Pagka tumakbo ka ng 5 kilometers, hirap ka, pagod ka, halos masubsob ka, sumasakit dito, kulang oxygen, sumasakit dito, para kang napupulikat. Alam niyo kung bakit? Parang gusto natin mag-quit pagka ganun, kung i-compare natin sa ating Christian life, Christian race of life. Pero, alam niyo ba na after that 5 kilometers at makuha mo yung second win,
Alam nyo, pagka nakuha mo yung second wind, parang napaka-relax ka na. At okay na yung pacing mo, okay na yung flow ng oxygen, pati blood. At parang relax ka na, na-enjoy mo na hanggat sa finish line ng 42.195 kilometers. Ngayon, a careful study of Acts 1:8 will lead us to realize that God wants us to know how to be more fruitful in our mission program and how we could serve Him with our utmost effort so we could reach more souls for Christ in our uttermost. Point number 1, we can do our utmost through the power of the Holy Ghost. We can do our utmost through the power of the Holy Ghost. Kung yun sa marathon, may mga hindrances, may nagtutulak, pero hindi mo matapos yung marathon hanggat wala kang second wind. Ganon din ang ministry. We are running in a course, a Christian race of life, designed by God to all Christians. Prepare niya yan. At the more na kuminsan mayroon tayo excited, parang tinulak lang tayo, pero pagka tumatakbo na tayo, parang may mga hindrances na, parang ayaw na natin tumakbo, pero we need that second wind. At napakaganda ng takbo natin. We cannot run in the Christian course of life smoothly without the Holy Ghost. Kailangan natin ang Holy Ghost. Ang sabi sa verse 8, but ye shall receive power. Naniniwala ba tayo yung power na yun? Ano ba yung power na yun? After that the Holy Ghost is come upon you. So we can do our utmost through the power of the Holy Ghost. Si Samson, ang ginamit niya ay yung Spirit of God. Si David, naging natagumpay, ginamit niya ang Spirit of God. Sina Apostle Paul, si Peter, they were filled by the Holy Ghost at nakakaiba ang kanilang evangelization. Mga kapatiran, pwede rin tayong magpagamit sa Holy Ghost para marating natin ang ating pinaka-best. Not to compete, but to set our personal best for the Lord Jesus Christ. It is certain Christian cannot do great things without the help of the Holy Ghost. Wala. We praise God for giving us the Holy Ghost to empower us so we could do great things for the glory of God. So what a blessing to see believers who are being built up in the Lord and having a strong prayer life. They are the kind of believers being used of God in an unbelievable way. Ngayon, paano tayo gamitin ng Holy Ghost? Una sa lahat, the needed prayer. The needed prayer. The needed prayer. Ang sabi sa Jude, chapter 1, verse 20, Jude 1:20, Jude 1:20, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith. At ang sabi niya, praying in the Holy Ghost. Praying in the Holy Ghost. May big difference if we pray in the Holy Ghost. Paano ba tayo mag-pray? Just to utter the things that we desire from our hearts, or because we have to pray, we kneel down because we have to pray. It is a part of the Christian life. Pero kung gusto natin na maging powerful tayo at magkaroon tayo ng fruitful prayer life, we must pray in the Holy Ghost. Pray in the Holy Ghost. Pag sinabi natin na pray in the Holy Ghost, we are praying within the blessed will of the Holy Ghost. We are being controlled by the Holy Ghost as we kneel down and pray before the throne of grace of God. So, are we praying in the Holy Ghost? Nag-speak sa akin ito. Kaya every time na mag-pray ako ngayon, am I praying in the Holy Ghost? Or just making my requests to God, whatever desire my heart could wish na may bigay sa akin? Pero nung nag-speak sa akin ito na sabi, pray in the Holy Ghost,
nakakaiba. Mas na-enjoy ko ang prayer life ko sa Panginoon. Mas naging fruitful ang aking buhay sa aking Christian life. So we must pray in the Holy Ghost. At the same time, ma-build up tayo. But ye beloved, building up yourself on your most holy faith. Build up natin ang ating sarili sa ating most holy faith, at ang author ng ating holy faith is the Lord Jesus Christ. Pero when it comes sa praying in the Holy Ghost. Mga kapatiran, pray in the Holy Ghost. Pray to the Lord. Pray to the Lord. Mag-pray tayo. At habang tayo nag-pray sa Panginoon, we cannot utter those things that we should utter, that the Holy Spirit will help us to convey our petition to the Lord. And that is the working of the Holy Ghost. So we should be aware of the Holy Ghost. Tandaan natin sa marathon, may headwind, may tailwind, pero it's hard to finish the marathon without the second wind. Pero ganun din sa Christian race of life, ang daming hindrances na maghinder even our minds, our head, our physical bodies, emotional being, and everything. Kuminsan, mayroon din parang nagtutulak sa atin, but without the Holy Ghost, we cannot finish our course. At hindi natin marating yung ating farthest. At hindi natin maibigay ang ating best. So we can do our utmost through the power of the Holy Ghost. So praying to God the way He wants us to pray will lead us to a fruitful Christian life. Hindi ba napaka-wise na examinin natin ang ating sarili and to be willing to learn how we ought to pray para ma-enjoy natin ang more fruitful evangelization? But we must consider the Holy Ghost. So isipin natin, be led by the Holy Ghost, and the Lord of the harvest will do great and mighty things before our sight. Tandaan natin, we can do our utmost through the power of the Holy Ghost. And then, secondly, the needed spiritual sensitivity. The needed spiritual sensitivity. Ito mga nakalagay dito ng mga reference, basahin nyo na lang, pero si Peter, nung sabi niya, may naghahanap sa'yo, sabi ng Holy Ghost sa kanya, naging sensitive si Peter. At sabi niya, sumama ka sa mga lalaki na yan. At isinama siya, at ang napunta niya, yung tahanan ni Cornelius. At nasave ang tahanan ni Cornelius, at ang kanyang mga mahal sa buhay, because Peter was sensitive enough toward the dealing of the Holy Ghost. Si Philip din, kaya na-save yung eunuch because he was so sensitive sa Holy Ghost. Are we sensitive sa Holy Ghost? At tandaan natin ang Holy Ghost sa atin. Sipin nyo, di ba, nakakaya tayo kung yung pinakamalapit sa atin, nagtatahan sa atin, hindi tayo sensitive sa Kanya. So we must be sensitive toward the leading of the Holy Ghost. So the needed spiritual sensitivity toward the leading of the Holy Ghost. Spiritual sensitivity is a must-have of every Christian or every servant of God. Maging sensitive tayo. Sometimes, ang mga servants of God, diba, mas sensitive sila sa yung pagka na-criticize sila, muni-muni sila, and then nasaktan sila, and then ayaw nila maglingkod sa Panginoon. Sensitive sila sa ganun. Pero we must be sensitive toward the leading of the Holy Ghost. So insensitivity toward the leading of the Holy Ghost could shackle our potential to spread the gospel of the Lord Jesus Christ. Kung hindi tayo sensitive, para tayo ikinadena. We are shackled. We are chained. We cannot do anything. Hindi natin may bigay ang ating best. Hindi natin marating ang ating pinakamalayong pupuntahan because of that kind of problem. And then next, the needed servant's heart. The needed servant's heart. If we are controlled by the Holy Ghost, magkakaroon tayo ng servant's heart. Hindi boasting's heart, kundi servant's heart. At kung meron tayong servant's heart, meron tayong observant eye. And we are observant. Tinitignan natin palagi kung paano magkuman ang ating master through his finger. So,
a Christian with a servant's heart is undeniably observant to the needs of others and obedient to the words of the master. Again, sensitive. So, he is a silent worker with a desire to please the Lord and want to serve others sa nakakaiba at sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, the needed servant's heart. Pero, mga kapatiran, kung hindi tayo magpasakop sa Holy Ghost, we grieve the Holy Ghost at parang pinapalabas natin na mas marunong tayo sa Holy Ghost at siya ang ating pinapangunahan, hindi siya ang nangunguna sa atin. So don't grieve the Holy Ghost. Neither quench the working of the Holy Ghost. Dapat magpasakop tayo at tayo ay gagamitin ng Panginoon. And then, susunod, the needed spiritual purity. The needed spiritual purity. Alam niyo kung bakit kailangan pure tayo? Because we are the temple of God, the temple of the Holy Ghost. So magawa natin ang ating atmos kung ma-please ang Holy Ghost na nagtataan sa atin at matutuwa siya because we are a clean vessel of the Master. So the needed spiritual purity. Balikan natin ang Jude 1:22. Jude 1:22. Jude 1:22. Ang sabi dito, and of some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh. Kung pag-aralan natin itong mga verses na ito, ano bang sinasabi niya na dapat magkaroon tayong compassion sa mga lost souls at dapat i-share natin ang gospel sa kanila at any cost at dapat sabihan natin sila how to be saved. Pero ang kailangan, meron tayong purity. There is power in purity. And even young people, alam niyo mga kapatiran, mga young people natin, if they are defiled, wala na silang power. Pero kung they keep themselves pure, gagamitin sila ng Panginoon. They are a clean vessel. Kaya tayo ganun din. Sabi, and of some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh. Meron akong pinapanood na yung laro ng bata. Alam niyo yung Jackstone? Jackstone, no? Tapos gano'n nila yung mga bato. Tapos meron sila yung iganan nila yung bola, may round the world, ano pa yung tapos meron yung kukurin nila yung bola na hindi dapat nila masagi yung iba. At hindi dapat masagi yung kamay nila ng mga bagay na yon. Ganon din ang soul winning. Dapat pure tayo. Habang nagsusoul winning tayo, mga kapatiran, ingatan natin ang ating sarili na hindi ma-defile. Because we are the temple of the Holy Ghost. Sabi nga dyan, sa verse 22, and of some have compassion, making a difference, or something different. Alam niyo si Loizaga, Carlos Aloy Loizaga, ang tawag sa kanya noong araw is the big difference. The big difference. Bakit tinawag na big difference? Kasi nakapag-shoot siya ng more than 50 sa isang laro, 50 points. Big difference. No? Pero, alam niyo kung bakit na ginagalang din si Wilt Chamberlain? Kilala si Wilt Chamberlain, yung matangkad. Nakapag-shoot siya ng 100. Sipin niyo? Atmos sa mga yun. Atmos. Sa secular yun. Atmos. How about us? How about us? Si Apostle Peter nag-preach 3,000 na say. And then mayroon akong napakinggan na pastor nag-preach, sabi niya sa congregation, kayo, wala man lang kayong madala na kahit man lang balutot na kaluluwa sa Panginoon, sabi niya. Hindi ko sabihin ko anong pangalan nun, pero ganun ang sinabi. So we must do our utmost and we cannot do our utmost outside the will of the Holy Ghost and without the Holy Ghost. So mga kapatiran, tandaan natin the needed spiritual purity.
We must be pure, realizing that the Holy Ghost indwells every believer, makes us aware of the abiding presence of the Lord in every task we carry on. Kasama natin ang Holy Ghost. It is also gives sanctifying impact on our lives because the more we have deep awareness of God's presence in us, the more we revere Him. The more na igagalang natin siya. At the more na igagalang natin ang Panginoon, the end result is ang mangyari. We'll become usable by the Lord, maging fruitful ang ating soul winning at ang ating mission program as a church ay lalong makamtan natin ang ating pinaka-best. Atmos. Yan ang point number 1. Ang ating title is Our Utmost and Uttermost in Mission. Point number 1, we can do our utmost through the power of the Holy Ghost. And then secondly, point number 2, tapos na tayo. We can reach our uttermost through faith in God. Naniniwala ba tayo kung sinabi, but ye shall receive power? Meron ba tayong pananampalataya na yung power na yun ay mapunta sa atin? Sila kaya na sinasabihan ng Panginoon. Ang sabi niya, but ye shall receive power. Kung wala silang pananampalataya, walang mangyayari. Kung hindi sila naniniwala sa sinasabi ng Panginoon, hindi sila maging fruitful ng kanilang kapanahunan. Ang sabi niya, after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So ang kailangan natin, pananampalataya sa Panginoon. Sabi nga natin, without faith, we cannot please God. Yan ang sabi ng Bible. So without faith, we cannot reach our farthest in mission. So we must keep in mind that the believer's faith has a vital role in our mission program. Mayroon. Kaya nga, faith promise giving. Mayroon vital role ang faith sa ating mission program. At kung i-disregard natin ang kanyang importance, ang mangyari, will become stagnant spiritually. Hindi tayo makausad. At mamamatay ang mga kaluluwa, mapupunta sa impyerno, kawawa sila. So, anong dapat natin gawin? We need an increase of faith. We need an increase of faith. Paano tayo mag-increase ng faith? Ang sabi sa Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Kaya itong bagay na ginagawa natin ito, nakakalago ng ating pananampalataya. So we must hear the word of God consistently. Pero nakit nyo na ba kung paano nyo malaman, or ibig sabihin, paano nyo malaman kung kayo ay nangangailangan ng pananampalataya o hindi? Ano sa plugin? Paano nyo matest ang iyong sarili kung kayo ay nangangailangan ng pananampalataya o hindi? Pagka nag-set kayo ng goal, hindi nyo na-hit, kailangan nyo ang ganun ba? Kailangan natin ng pananampalataya? How about when it comes sa mission program? Paano natin matest ang ating sarili if we really need faith? An increase of faith. Alam nyo, mayroong nakalagay dito sa Luke 17:5. Luke 17:5. Titignan natin sa Luke 17:5. Ito, nag-speak din sa akin ito. Luke 17:5. Ano bang kinalaman ito sa ating uttermost? 17:5. Ang sabi nito, and the apostle said unto the Lord, increase our faith. Ang sabi ng mga apostle sa Panginoon, Lord, increase our faith. Kaya tingnan natin yung mga verses na nauna. Kung bakit nila sinabi na, Lord, please increase our faith. Ang sabi sa verse 3, take heed to yourself. If thy brother trespass against thee, rebuke him. And if he repent, forgive him. And then ang sabi, and if he trespass against 3 times in a day, and 7 times in a day, turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. Pero ang sagot ng mga apostles, and the apostle said unto the Lord,
increase our faith. Paano natin mapag-connect-connect yan? Ang magandang example, si Jonah. Si Jonah. Ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh at i-preach mo ang Word of God para mag-repent sila. Mag-repent sila. Yun na dapat ang pardes ni Jonah. Pardes. Pero ayaw ni Jonah. Bakit kaya ayaw ni Jonah pumunta doon? Sa Nineveh. Kaaway ng Israel yun. Wala siyang forgiving spirit si Jonah. Ayaw niya na masave yung mga tao na yun, kaya hindi niya nararating yung kanyang pardes. Pardes. Hindi niya mararating. So, imbes na pumunta sa Nineveh, pumunta sa makay ng barko, at paikot-ikot. Alam niyo kung bakit? Meron siyang something na kinikimkim sa kanyang puso na hindi niya mapurgi ang mga Ninevites. At ang sabi dito, as a scripture, and if he trespass against thee 7 times in a day, and 7 times in a day turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. And the apostle said unto the Lord, increase our faith. No doubt si Jonah nag-repent ang mga Ninevites. Masama ang kanyang dibdib. Masama ang kanyang dibdib. Kasi nag-repent sila. No? Pero paano natin i-connect ito sa ating mission program? For example, ang pardes natin ay yung mga tao na sumira sa atin. Yun na yung pardes natin at kung ang lugar nila ay doon sa Morocco, yun ang pardes natin. Pupunta ba tayo doon? Sabihin natin, pabayaan na lang sila, mamatay sila, pupunta sa impyerno. At buti nga sa kanila. Alam niyo kung bakit? Wala tayong forgiving spirit. Pero ang sabi dito, and if he trespass against thee 7 times in a day, and 7 times in a day turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. And the apostle said unto the Lord, increase our faith. Increase our faith. And then, ang sunod, ang sabi ng Panginoon, and the Lord said, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamore tree, be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it should obey you. Magawa natin ang ating best, mapuntahan pa natin ang ating pardes. So, meron ba tayong ganun? O kailangan ba tayong magpa-increase ng pananampalataya? Amen. Sipin mo, ang pinakamalapit ay ang kapatid, pero hindi naman ma-witnessan kasi masamang loob niya doon, hindi naman niya ma-forgive. Eh kung yun na yung pardes na, hindi na mapuntahan yung pardes. Yun yung tinatawag na it is so far and yet so near. Napakalayo or baliktad. Ganun. It is so near and yet so far. Ayun. Nakuha ko rin. Kaya, mga kapatiran, we have to ask an increase of our faith. Ang sabi dito, i-command natin, kung ano man ay command natin nakalagay dito, punta ka doon, pupunta doon. So mag-excel tayo. Mag-excel tayo. Alam niyo mga kapatiran, kami sa Ilagan, sa aming family, we are just living by faith. Amen. Hindi lang by faith, sabi ko kanina, by the miracles of God. By the miracles of God. Wala kami may mayabang na pera. Wala. Pero, ang nakakatawa dito, nakikita ko yung working ng Panginoon. Natutuhan ko na magtiwala sa Panginoon, nakita ko yung bang pagkilos ng Panginoon. Noon, tuwan-tuwa, para bang impress na ako sa tao noon pagka may credit card or yung mga may ATM. Talagang, sabi ko, iyaman naman nila, sabi ko. At saka kung meron silang credit card, sabi ko, iyaman naman nila. Hindi ko na siguro mararating yun. Pero sa akin, dahil tinatawanan, yun ibig sabihin, hindi naman tinatawanan ko aking sarili, pero sabi ko, ako, baka hindi ko na marating mga ganyan. Siguro, nadidinig din ng Panginoon, kaya maging maingat tayo pagka meron tayong sinasabi. Kahit sa isip lang, nababasa rin ng Panginoon. Alam nyo, ganito ulit.
Pinahiyaan ko rin ng Panginoon. One time, tumawag yung manager ng BPI, at ang sabi niya sa akin, pumunta ho kayo dito. Sabi nga, bakit? Mag-ano po kayo, gumawa po kayo ng account nyo. Sabi nga, account. Na ATM po. Sabi nga, yung manager. Tapos sabi ko, wala akong pera. Hindi, basta pumunta kayo dito. Sabi ng manager. Yung pumunta nga ako doon, ang daming pinipirma-pirmahan. And then, mamaya may account na ako. Sabi ko, magkano ang ihuhulog ko sa niya? Wala. Sabi niya, nagkaroon ako ng ATM, wala akong pera. And then nakakatawa, noong last month, ito ulit, dumating yung stock worker. Pirmahan mo daw to, pastor, pirmahan mo pa to. At saka nakita mo yan, i-activate mo daw yan, pastor, sabi gano'n. Tinignan ko, credit card. Binigay ng PNB. Sabi ko, hindi ako nag-apply sa PNB for credit card, sabi ko. Wala rin akong pera dyan. At wala akong mapapagmalaki na ilalagay dyan. Pero, ang sabi ng PNB, pinili po kayo, isa po kayo sa pinili ng PNB na bigyan ng credit card. At i-activate nyo na lang yan. At pwede na kayong bumili kahit 10,000. Sipin nyo, nadinig ng Panginoon yung sabi ko na hindi ko na siguro mararating yan. Sabi niya, even those some imagination or even in our subconscious mind, the Lord is reading our mind. Si Sarah tumawa na, binigyan na anak. Pero huwag yung pagtawanan ng Panginoon. No? Pero, ganun. Yung mga imposible, nagiging posible. Tapos ito pa, nakakatawa pa ito. Ang sabi ko, matanda ka na, wala kang lote, sabi ko noon. Sabi ko naman, di ba, pag namatay naman ako, meron naman ako sigurong 2x8, sabi ko, na bahay, na siguro, yan naman siguro, granite, sabi ko gano'n. No? So, 2x2 na granite. So, sabi ko, tumatawa nga rin ito. Alam niyo, nung last year, the other year, nakakaiba nangyari. Nadinig din ng Panginoon. May nagbigay sa akin ng title na. Binigyan kami ng lote. Lote, 96 square meters. Hindi 2x8. Kaya sabi ko, Lord, the more pala na gamitin mo yung pananampalataya, the more pala, Panginoon, na namnamin mo kung ano yung pananampalataya, at namnamin mo kung paano mag-pray, at namnamin mo, Panginoon, kung gaano ka-powerful, at kung gaano ka-powerful ang Holy Ghost, the more pala, Panginoon, nagpapakita mo ang iyong kapangyarihan. And we will enjoy it for eternity. So, as an increase of faith. An increase ng faith. And then, we need to set goals for our mission program. Kung mayroon tayong faith, we must set goals. Kaya, ang palagi kong prayer, Lord, please increase my faith so we may set more goals for the glory of God. We don't just set goals without faith, but we need faith to set goals for the glory of God. We need to set goals for our mission program. We need more mission-minded churches. Kailangan natin na mission-minded churches. Nabasa ko nga itong Philippians 4:15. Daanan natin panandalian. Malapit na tayo matapos. Pero ang sabi sa Philippians 4:15, kaya kailangan mag-set ang mga churches ng mission program. Philippians 4:15, anong sabi ni Apostle Paul sa kanila? Now ye Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, ang sabi niya, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Kayo lang. That means, ang mga churches, there are more rooms for them to set goals. Sabi dito, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Mga kapatiran, paano tayo makapagpahayo? Paano tayo makapag-preach ng gospel kung hindi tayo susuporta sa ating mission program? Dapat suportahan natin ating mission program. Ibigay natin ang ating best.
Isipin niyo, kung mayroon tayong pagbibigyan ng best, sino pa kundi ang Panginoon Kristo na namatay para sa ating kasalanan? Sa Kanya na natin ibibigay ang ating best. Ngayon, kung ating pupunta ng pinaka-farthest naman, ano naman ang gagawin natin sa pinaka-farthest? Para makamtan ng fame, popularity, and riches? No. To win souls for Christ. To win souls for Christ. So we need an act. We need to act as a team in fulfilling the Great Commission. We need to act as a team. Kailangan team. Sabi nga natin, kuminsan, there is no such one-man show in a team. Walang one-man show sa team. No? Walang one-man show. Kahit si Jeremy Lin, kailangan niya assist. Kahit siya, kailangan niya. No one-man show. Unless na gusto natin mag one-man show. So achieving our utmost and reaching our uttermost depends on our attitude toward the will of God, which is revealed in the Scriptures, and to the working of the Holy Ghost. Dito sa Mark 16:20, sana talagang dito na tayo magtatapos. Mark 16:20. So 19 sabi, so then after the Lord had spoken unto them, sinabi niya yung Great Commission, He was received up into heaven and sat on the right hand of God. At ang sabi sa verse 20, and they went forth. Ibig sabihin, gusto na nga ma-fulfill ang Great Commission. Pero as a team, pumunta sila. Ngayon, hindi lang yung team nila. Sabi sa verse 20, and they went forth and preached everywhere, the Lord working with them. The Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. Mga kapatiran, as we go through in our path of duty, alalahanin natin, we cannot do our utmost without the Holy Ghost. We cannot set more goals and achieve higher things, especially in mission, if we don't have faith. Pero mga kapatiran, lahat na kailangan natin, pinubahid ng Panginoon. It's up to use it. It's up to use those things that God has given us. Ito ang ating topic, our utmost and uttermost in mission. I hope na ang bawat isa natin, marating natin ang ating utmost, not to compete, but to show our love to the world. Ang bawat isa sa atin, marating natin ang ating farthest for the glory of God. Let us pray. Our